Hallelujah. Let us pray. Father God, we thank you for this night that you allowed us to be here. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na pinagkakaloob niyo sa amin, sa provision, sa mga unexpected blessings na nare-receive ng bawat isa. Lord, we know that everything is well planned by you. And God, nawa ang marinig ng bawat isa ngayong gabing ito ay tumimo sa mga puso nila, sa puso namin, at masagawa namin ito sa aming mga buhay. Lord, may your anointing be upon us tonight. May you anoint each and every one of us here in this place. At nawa, Panginoon, ang iyong presensya at ang iyong Espiritu lamang ang manguna sa lugar na ito at hindi ang aking sarili. Lord, we continue to deny every individuals here. I continue to deny myself. And nawa, Panginoon, your presence will cover everyone here in this place. God, we thank you. We bring you back all the highest praise and glory. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah. So, let's jump up to our title tonight. Ang title ng pag-uusapan natin ngayon, Deal with it, Manage it, Own it. Amen? Kung titignan niyo mabuti, parang isang sentence. Pero, kung uunawain niyo mabuti, yung deal with it, manage it, and own it, it's all in one the same. I mean, parehas lang sila ng ibig sabihin. Bakit tinatlo ko pa? Kasi kadalasan ng mga tao, tayo, usually, may mga bagay na kayang-kaya naman nating i-manage or i-handle, pero hindi natin magawa kasi magkakaiba tayo ng perception. Basahin natin yung Exodus chapter 4, verse 1 to 5. Then Moses, ano sabi? Then Moses answered, what if? Di ba? May what if, no? Hallelujah. Mamaya pag-usapan natin yan. What if they will not believe me or take seriously what I say? For they may say, the Lord has not appeared to you. And the Lord said to him, what is that in your hand? And he said, a staff. Then he said, throw it on the ground. So Moses threw it on the ground, and it became a serpent, like the royal, and Moses ran from it. Di ba? Yung staff ni Moses, na hawak-hawak niya lang a while ago, nung binato niya, naging serpent or naging snake, natakot pa siya. You can just imagine, baka napatalon pa nga ng husto no? And then, next, but the Lord said to Moses, reach out your hand and grasp it by the tail. So he reached out his hand and caught it. Sino dito may lakas ng loob na humawak ng snake, no? Kahit pa sa buntot yan. Di ba pag ginawa mo sa buntot yung ahas, antimano yung ulo niyan, galit na yun di ba? Alright. So he reached out his hand and caught it, and it became a staff in his hand. You shall do this, says the Lord, so that the elder may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has most certainly appeared to you. So ito yung mga time na kinausap ng Diyos si Abraham, saan? Alam niyo ba yun? Through the burning bush. So as you can see, sino ba si Moses? Ano ba yung past niya? Ano yung past niya ni Moses? He has a past like this, with a clean intention, but a wrong procedure. Di ba? Ano ba yung gusto niya mangyari? Iligtas yung mga kababayan niya. Tama? Pero, ginawa niya sa maling paraan. Tama, mali? Alam niyo ba yung story ni Moses? Yung pumatay siya ng mga Ehipsyo para mailigtas yung mga kababayan niya. 'Di ba? Sa kamay ng mga Ehipsyo.
May anger issue to eh. Si Moses eh. May anger management issue. That's why, marami siyang what ifs because of his past. Tama? Kasi ayaw niya na maulit yung nangyari sa kanya last time. Last time, parang kailan lang eh, no? So marami sa atin, mga kapatid, makinig kayo mabuti kasi I didn't put a pointers. Diba? Subukan ko lang. Para lang malay nyo, makinig kayo at mag-take down notes kayo. Diba? Tingnan natin kung effective. Pero syempre, may awa naman ako. Naglagay pa rin ako ng mga kahit pa paano mababasa nyo dyan. Most of the time, yung mga what-ifs natin, yun yung nagsuserve as hindrance or stumbling block or barrier for what God has planned into our lives. And madalas yung breakthrough na iniintay natin, ito yung nagiging hindrance, yung mga what-ifs natin. What if I do? What if I did it? What if I don't do it? Tama? Nakukuha natin? May mga bagay na maraming question sa atin. Paano kaya kung hindi ko ginawa yon? Paano kaya kung ginawa ko yon? Kasi may mga bagay na hindi naman tayo dapat gawin, pero ginawa mo pa dahil may what if ka. Tama, mali? Susubukan ko na. Kasi malay mo, what if okay lang naman? Tama? Ay, ayaw kong subukan. What if hindi mag-work? Tama? Hello, are you there? Mapaonte, mapamarami, parehas lang ng ng sumasagot eh. Tama? And actually, most of the successful business na, pinag-usapan, no? Yung mga what-ifs nila, sinasantabi nila. Tama o mali? Yung mga hindi nagsasucceed sa mga goal or sa mga purpose nila sa buhay, ay yung maraming what-if at saka walang why. Yan. Alam niyo yung why? Sino dito nakapanood nung Castaway? Kilala niyo si Wilson? Yung mga sumagot, sabihin, medyo matanda na yung edad, no? Yung mga nakaka-relate dyan, kasi kailan ba pinalabas yun? Hindi niya alam, bata pa siya. Favorite ko yun eh, nakakaiyak kaya yun. Diba? Naiyak ako dun eh. Sino dito hindi naiyak dun? Si Wilson, kilala niyo ba si Wilson? Siya ay isang bola. So, bola siya ng volleyball na si Tom Hanks, kilala niyo si Tom Hanks? No, yung artista na yon, na gumanap doon. Nakalimutan ko anong pangalan niya sa Castaway. Anong pangalan niya doon, Jay? Okay. Kala ko hindi mo pa napanood eh. Dahil sa wala siyang makausap, no? Nakakita siya ng, ang dami naman pwedeng things, di ba? Meron doon yung rollerblades, ice skating, ginawa niyang pangbiyak ng buko, di ba? Maraming doon eh, maraming stuff doon eh. Na nakuha siya doon sa pag-crash ng plane, di ba? So dito natuon yung pansin niya kay Wilson, tinubuan pa nga ng buhok eh. So as you can see and as you can remember that movie, na si Wilson wala namang buhay, pero nagawa niyang pangalanan. Tama? Nagawa niyang kausapin. Sumasagot pa. Nag-aaway pa sila eh, di ba? Nag-aaway pa sila, nagtatalo pa sila, paano sila makakaalis dun? Gumagawa pa sila ng plano. It's about how you manage. Tama? Well, he managed to talk with the non-living thing. Sa tingin niyo ba, hindi niya kaya makipag-usap sa talagang nagsasalita? Eh, doon nga nakausap niya eh. Well, the thing is, may mga bagay tayo, may mga bagay na meron tayo, pero hindi natin alam how to manage. Tama? When you have something with you, at alam mong i-manage yan,
it will be easier for you to access it. Tama? For example, meron akong sariling mic. 'Di ba? Ang pangalan niya Mike, 'di ba? Si Mikey. All right? And luma na 'to eh. Luma na 'to. Pero it's still working perfectly. Hindi naman siya nagrereklamo. Hindi din naman ako nagrereklamo. Luma na siya. But it's about how you manage. Tama? Ang daming tao, they're praying for new things. They're praying for something new. They're praying for a lot of things. Pero napapansin nyo ba, kahit yung mga sobrang yaman ng tao, may mga puwang pa rin sa kanila. You can just imagine those crocodiles. You know them? You can just imagine the crocs dito sa Philippines. Ang dami naman nilang pera, pero hindi pa rin sila nakukontento. Because it's not about what you have, it's about how you manage it. Amen? So hindi sagot dito yung marami kang pera para makapamuhay ka ng maayos. Before, kung naaalala niyo yung tinuro ko before, sabi ng God kasi sa Isaiah, I will bless the remnant of my people. You know the remnant? Ano ibig sabihin ng remnant? Kung isa-search nyo mabuti or kung pag-aaralan nyo mabuti yung ibig sabihin ng remnant, ibig sabihin nun, latak. Tira-tira. So ang sabi ng Panginoon, I will bless the remnant of my people. Kung ano yung natira sa bayan ko, I will bless them from it. Now, kung natatandaan nyo yung tinuro ko na yun, it's about what you have. Tama? Now, it's not always what you have. Madalas, meron tayong bagay, no, na wala yung iba, pero yung bagay na yan, na wala yung iba, hindi mo kayang i-manage. You cannot own it. Na para bang wala nang papalit sa'yo. Nawala tuloy. Di ba may mga bagay tayo na para bang display na lang. Tama? Na parang display na lang sa kwarto mo, pero hindi mo alam, at some point, mapapakinabangan mo yun eh. It's not about what you... It's about how you manage. Hallelujah. Praise the Lord. Tingnan nyo, hindi lang doon sa mga bagay na meron tayo. Most of the time, our situations in life. Amen? Kaya tayo nagiging exhausted. Sino po ditong gustong maging malaya sa pagiging exhausted sa buhay at saka sa pagiging pagod, as always? Do you wanna be free? Sino may mga trabaho? Sino mga estudyante? Sinong mga may anak? Sino mga may asawa? Sumigaw ng hallelujah mga estudyante. Yun, dami. Tonight you will be free from exhaustion. Hindi lang basta declaration yan. Here's the thing. Pakinggan natin mabuti. Madalas, it's not about your work or your job. It's not about your family. It's about how you manage both. Pag hindi mo na manage ng maayos yung family mo, nanay mo, tatay mo, asawa mo, anak mo, maipapasa mo yan sa workplace mo. Hello, are you there? Vice versa. Pag hindi mo na manage ng maayos yung trabaho mo, hindi mo na set lahat ng schedules mo, hindi mo na set lahat ng priority, yung mga kailangan mong tapusin, yung mga deadlines, di ba? Pumetics ka. Kaya nga na-appreciate ko yung sinasabi ng director ko. Sabi niya, ginagawa ko to, pine-pressure ko kayo sa una. Sabi niya dun sa mga
mga ahente, yung mga malulupit na ahente, no? Ginagawa ko to kasi pag inuna nyo yung chill, hindi mangyayaring sa dulo tsaka kayo bebenta. Tama, mali? Unahin natin yung pressure para sa dulo, chill. Tama? Laging merong price eh. At laging merong consequence lahat ng actions. Tama? So choose your difficult. Piliin mo kung ano yung mahirap sa una, pero madali sa dulo. Ano ba yung kanta ni may naalala ko kanta, yung favorite ni Daniel yun eh. Yung kay Omar Baliw tsaka kay yung KB, di ba? Nagtanim ng puno ngayon nagtanim ng puno sa umaga para sa tama ba? Nagtanim ng puno sa gabi para sa umaga ay may silong. Tama ba 'yon? Di ba may ganon? Ay, hindi mo alam 'yan. Hindi ba ikaw yung may favorite nun? Ako yung may alam, baka kayo meron. Tama. Kinilusan mo ngayon, bukas, it will pay off. Tama? If you don't manage things properly today, sisingilin ka niyan. Kaya tayo naging exhausted sa school, sa trabaho, sa family, kasi hindi natin na ma-manage isa doon. Domino reaction yan eh. Pag hindi mo na-manage ng maayos yung family mo sa bahay, pagdating mo sa school, ang init ng ulo mo, exhausted ka. Tama? Kaya naipapasa mo yung energy mo sa mga katrabaho mo, or kung ikaw ay teacher, napapasa mo yung energy mo sa mga estudyante mo. Sir, pwede bang free time na lang tayo ngayon? Free time, sasabi mo. Di ba? Pero dahil good vibes, si Sir Bricks, no? Yung free time, na-manage na maayos. Well, maybe he managed things in their home properly. Hindi natin alam eh. Tama, mali? Pero kung sa kabilang banda, kung hindi mo na-manage na maayos yung trabaho mo, kung ikaw man ay nasa call center, nasa school teacher ka, or nasa sales ka, or nasa business ka, hindi mo na-manage lahat ng maayos yan. Ang baba ng sales ko ngayon. Bakit? Diba? Tapos pag uwi mo, tapos may mga nag-i-inquire, actually na-experience ko to and I'm so guilty. yung buong umaga ko, pumetics ako, kaya ayoko nang ulitin. Yung buong umaga ko, pumetics ako, pag uwi ko sa bayan, daming mga nagbe-message sa akin, Sir, paano to? Boss, paano to? So yung anak ko, nakikipaglaro na sa akin, pero hindi ko pa maharap kasi sinasagot ko pa yung mga tanong sa akin. Wait lang, Ate Brielle. Wait, Ate Brielle. I said, wait! Gets? So, okay. Makakalungkot, no? It is because I didn't manage my time at work properly. Amen. So kung inaakala nyo, ngayon, okay, sige, tambay lang tayo, relax, sisingilin ka niyan. Parang kanina, may naaalala ko kanina, sa office. So, ang turn kasi, sino unang dumating, siya yung haharap sa first walk-in. So, unang dumating, syempre. So, dapat yung muna, di ba, yung agent. Unang dumating, yung manager. Yung manager, pwede magbenta yan eh. Pero, syempre, I want the breakthrough to be with them. Ito na. May first walk-in, napunta dun sa dun sa pangalawang dumating, sumunod sa akin. Nigay na sa kanya. So, yan na, nagtatanong na, nataranta ngayon si ahente. Hindi ko na sasabihin kung sino ha. 4 sila eh. 4 sila, makikita mo naman sa reaction nila eh. Pero 2 lang sila nandito ngayon. So, ito na.
nawindang ngayon si ahente. Hindi niya alam kung paano gagawin. Paano to? Asan pa yun? Di pati ako ngayon, nape-pressure na. Kasi walang reservation form na naka-ready. Pero pabili na talaga eh. Buti na lang, nahilot. No? So, medyo nadaan sa delaying tactics, nahihilot pa natin, and let's pray for it, na yung isa na yon na nagsisimba dito, na member ng music, member ka ba ng music, tol? And sino ba? Si Aston kaya? Si Tracy. Diba? Isa lang pala yun. Na ma-close niya yung deal. Diba? Nandun na abot kamay na but it's how you manage. Tama? Kung naka-ready na sana lahat, hindi na makakatanggi yun. Pumirma ka na dyan, ma'am. Diba? Kasi investor talaga siya So, lesson learned. Next time, magpe-prepare na yung mga yon. Yung mga dakilang agents. Di ba? Next time, magiging prepared na yan. Kasi, yung mga nakaraang manning, parang petics lang talaga Wala man lang. Yung iba nga natutulog na lang. Di ba? Iba, nagpapalate. Pero kanina, nakita nila yung kahalagahan nung sitwasyon na yon. So, next time, they will be prepared. Hallelujah. Lakas ng amen nun kahit medyo paos na. Di ba? Kaya ngayon, mga kapatid, whenever you encounter your brothers or your brethren here inside the church, or kahit sinong tao na mga kasalamuhan nyo, mainit ang ulo, laging nagmamadali, hindi yun dahil sa sitwasyon na meron sila. Tama? Huwag mong sisisihin yung sitwasyon. It is about how they manage things. It is about how they manage the situation. Isipin mo, kung umalis ka ng maaga sa bahay, hindi init ang ulo mo kasi lahat ng dumadaan puno ng sasakyan. Hindi ka makapag-commute. Di ba? So magjo-joyride ka, sunod-sunod na yon, uminit ulo mo kasi nabawasan yung pera mo ng mas malaki. Imbis na kapag-commute ka, it's about how you manage. Lahat yun, domino. Late kang umalis kahit may motor ka, kahit may sasakyan ka, traffic, magmamadali ka ngayon. Tapos pagka sobrang traffic na iinit na ulo mo, bubusi-busina ka na, tapos mapapaaway ka na, dami nangyari. It's not about the situation, it's not about the traffic, it's about how you manage your time. Time management. Tama? Si Moses, ang dami niyang what if. Pero kita niyo mabuti. Ang tanong ng Lord sa kanya, what is it in your hand? Ano hawak mo? Hinanapan ba siya ng Hinanapan ba siya ng sobrang tinding wisdom para kumbinsihin yung mga tao? Di ba sabi niya, what if they don't believe me? What if they doubted? Paano kung magduda sila, sabihin nila, hindi mo naman na-encounter ang Panginoon? Tama? Valid ba yung what ifs ni Moses? Valid yan Pero tingnan niyo mabuti. May sagot agad ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, manage it properly. Madalas, yung mga pangangailangan natin, abot kamay mo na Again, last year, hindi ko alam kung last year ko ba naturo yun, yung it's about what you have. Diba? It's about the remnant. Kung anong remnant mo, God will bless you from there. Madalas, yung pangangailangan mo, abot kamay mo na But you don't know how to manage it. Kaya ang dami mong ginagawang paraan paano ka makakadiskarte and all. Kaya sabi ko kay Jack kahapon, hindi to tungkol doon Kahapon naman yun yung nangyari kanina yun. Di ba? Ano bang meron ka ngayon? Ano sagot niya? Ganda lang. Ganda mo Ang lupit mo. Sinasabi ko din to kay Raph. Basta sa lahat ng mga malapit sa akin, lagi ko sinasabi to, anong meron ka ngayon? Di ba? Anong meron ka ngayon?
Huwag ka na mag-assume ng ganito, kailangan ko ng ganito para at least maumpisahan ko yung ganito. Hindi. It's about what you have and how you manage it. Ang tagal na interval, no? Ang tagal ko nang tinuro yung it's about what you have. Tapos ngayon, it's about how you manage it naman. It's about what you have and how you manage it. When God says, I will bless them, I will bless the remnant of my people, believe it. Ngayon, sinabi ng Panginoon, what is it in your hand right now? Tinatanong ng Diyos kay Moses, anong meron ka? Anong hawak mo? Tingnan niyo yung ibang version, ang sabi doon, kung ano kasi yung hawak mo, God will anoint it. Whatever you touch, it will be anointed. And whatever you let go, what? Kung hawak mo, anointed. Pag binitawan mo, di ba? Hawak niya, hawak ni Moses yung staff. Payapa, di ba? Mapayapa. Staff lang yan eh. Tama? Ginamit niya lang yun para pag maglalakad siya, syempre medyo may edad na, no? Ginawa niyang tungkod. Tama? Hindi ko alam kung pinangalanan din ni Moses yon na parang si Wilson, di ba? Anong pangalan nito? Si Rod, di ba? The rod of my strength. Diba? So, nung hawak niya, staff lang. Nung binitawan niya, naging snake. Na mismong siya, nawindang, mismong siya natakot. Diba? Anong sabi ng Panginoon doon sa verse 4 or 5? Sabi niya, gamitin mo yan para makita ng bayan ko na na-encounter mo talaga ako. Amen? Tingnan niyo mabuti. God is making a way. You don't need to stress yourself to make a way. Diba? Hindi mo kailangan ng BDO to find ways. You only need God for Him to make a way for you. Hallelujah. Yung staff, it represents that the presence of God is with him. Kasi in-anoint ng Diyos yun eh, di ba? Ano bang hawak mo? Ngayon, anong hawak mo? Salamin? Lipstick? Cellphone? Anong hawak mo? Anong madalas mong hawak? Gamitin mo. You manage it properly. Tingnan mo, pag yung hawak mo, hindi mo na-manage na maayos, nagkakaroon ng negative result. Di ba? Sa oras mo, sa productivity mo. Pag nasobrahan ka sa hawak mo, sa cellphone mo, if affected lahat, productivity mo, yung mata mo, lahat apektado. But if you can manage your phone properly, it will serve its purpose. It's not about the phone. Hindi po masama yung phone. Hindi masama yung gadgets. It's about how you manage it. Diba? Purgang-purga na tayo on how you manage it. Tama, mali. Hindi problema yung tatay mo. Hindi problema yung anak mo. Hindi problema yung asawa mo. It's about how you manage them. Ano bang dating sa'yo nun? It's not about your boss. It's not about your colleagues, your students. It's about how you manage them. Hindi po lumalabas yung salitang manage pag manager ka. Okay? Lahat tayo may kanya-kanya tayong dominion. Amen? It's now about how you manage your kingdom. Your domain. Tama? Kasi lahat tayo pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng mga bagay-bagay eh. Hindi mo pwedeng iasa sa iba yung pinagkatiwala sa'yo. So believe me mga kapatid, kung ano ang meron ka ngayon which is abot kamay mo na, God will bless it. Amen? But it's about how you manage it. Kung sa tingin mo magaling ka kumanta, nandyan na yan eh. Meron dito ako kilala, gusto niya mag-busking. Hindi ko sasabihin kung sino. Pero gusto niya mag-busking. Tama? Kaso hindi niya maumpisahan kasi wala siya daw gitara, wala siyang speaker, wala siyang magandang gamit.
But the thing is, how you manage what you have. Naturo ko patuloy kung sino. Tama? Noon ba, uso ba yung basking na kailangan may gitara ka, kailangan may ano, umpisahan mo doon. Diyan sa kanto ng San Jose, magsuot ka ng shades. Tapos maglagay ka ng lata dyan. Di ba? Basking yun tama? Ano ba ibig sabihin ng basking? Pinagandang term ng diba? Tama, mali? Yung iba nga hindi na kumakanta, nanghingi na lang. Pakain ko kala mo ipatago Gamit nila yung anong meron sila, yung skill nila para mang-aning. Pagkain ko tapos yung iba, parking boy. Tama, anong meron sila? Yun lang meron sila Kumikita hindi. Kumikita kahit pa makakuha ng 20 pesos, 50 pesos ang araw, wala naman silang puhunan. Tama? Kasi ang problema kaya hindi ka makapag-umpisa ngayon kasi you are waiting for something that you don't have. You cannot manage what you have. Kung iaantayin mo yung something na wala ka pa, pag dumating sa iyo yun, ganun pa rin. You cannot manage it properly kasi ngayon pa lang hindi ka kayang pagkatiwalaan sa meron ka Nakaraan, nag-iisip ako, ano kayang gagawin ko dito sa binigay na motor sa akin? It's about how you manage. Mag-apply kaya ako joyride. Di ba? Yun ang meron So, pwede mag-joyride. Pag walang pasok, joyride ako. Kaso, wala, yung buong araw ko ng week, lagi naman may meetings, may activity, pambihira, wala nang bakante. Hallelujah. So, hindi ko na ngayon magawa yung joyride. Pero at least, yung sarili ko available, I am managing. Nagagamit ko yon para kumita. Tama, mali? So, ibig sabihin, hindi lahat ng bagay na naisip mo na pwedeng gawin ay tama. Minsan, pagka may naisip kang gawin, tapos merong hindrances or merong delays, ibig sabihin, hindi will ng Panginoon. For now. Amen? Pero pagka nangyari, agad, with a smooth transaction, everything is going well, sinasamahan ka ng Panginoon. God is anointing every steps na ginagawa mo. Amen? And every time you go, every time na pumapasok ka, o kung nasa business ka man, kung nasa sales ka man, you declare the anointing of God be with you. That every person na makakausap mo kung nasa sales ka, bibili yan. Bakit? Kasi nauna nang hipuin ng Diyos yung mga puso't isip nila for them to buy. Amen? Alam nyo, I'm always declaring dun sa mga kaibigan ko, I'm declaring na makakabenta kayo. Claim nyo na makakabenta kayo. Ngayon, kinonfront ako nung isang ahente ko. Sabi niya, Pas, wag naman puro iba yung dinedeklaran mo. Nangyayari. Pwede bang sa amin naman? Hindi kasi nagtatanim tayo Okay, sige, I release the blessing to you. Pambihira, after 2 weeks, nakabenta. Diba? Walang palakpak sa kabutihan ng Panginoon. Hallelujah. Parang ayaw nila. Diba? It's not about what you have. It's about how you manage. Nagugulo na yung iba. Akala ko ba it's about what you have and how you manage? Yun nga yun It's about what you have and how you manage. Pero pag hindi mo na ma-manage, it's not about what you have. So may prerequisite yun. Nagigets? Hallelujah. Ang susunod naman, mga kabenta, si Aston. Pero mukhang may mauuna sa Sabado. At mukhang may mauuna din sa Sabado. Ngayon, ang declaration natin, para sa lahat, mga kapatid, para sa lahat na ng tao na nandito ngayon, ang declaration natin is for us, everyone here in this room, will be successful because we manage things properly. Amen? Hallelujah. Alam mo,
Kahit sabihin ng Panginoon, tingnan nyo si Moses, binigyan siya ng order ng God tama? Tingnan nyo, nung kailangan ma-break yung wall ng Jericho, this is the weirdest thing na laging ginagawa ng Panginoon. Ang Panginoon kumikilos siya doon sa pinaka-weird na paraan. Nung kailangan magiba yung wall of Jericho, binigyan ba sila ng bulldozer or ng wrecking ball para masira yung wall? Ano binigay sa kanila? Cymbals. Ano meron sila? Ano bang meron kayo? Tama? May boses, nag-worship sila Tama? This is how I fight my battle. Hallelujah. Ano ba? Naguho ba? Gumiba ba? Yung wall? Gumuho di ba? So hindi mo kailangan ng extraordinary things or proper tools for that. It's about how you manage things. Amen? Hallelujah. Ano pa? Si Moses, nung gera, sabi, pag tinaas mo yung kamay mo with your staff, mananalo kayo. Pero pag ibinaba mo yan, matatalo kayo. Ganun din, di ba? Kung ano yung pag-exertan mo ng effort, hawakan, or itaguyod, it will be anointed. Pero pag ibinaba mo, isinuko mo dahil napagod ka, talo talaga. Sino po dito ang pagod na? Amen. Hallelujah. Pagod ka na? Huwag mo isuko. Huwag mong isuko at iyong labanan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Huwag mong isuko. Di ba? Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Hallelujah. Praise the Lord. Remember this. Whatever you touch will be blessed. And whatever you let go, it's either will be cursed or not. It depends upon the situation. Amen? Sino po dito yung excited na ma-bless sila through how they manage what they have? Amen? Kaya, kung nasang field man kayo ngayon, no? Kung anong trabaho nyo ngayon, it's about how you manage it. Amen? Tingnan nyo mabuti Last and we will close. Maraming estudyante na nagsasabi, busy sila. Tama? Iharap nyo sa akin ngayon yung mga estudyante na nagsasabing busy sila kaya hindi sila makareply sa GC, kaya hindi sila makapag-update sa mga ministries nila, kaya ang tamaan sa pool. Iharap nyo sa akin lahat ngayon, mga kapatid. Ngayon na. Kaso, papupuntahin nyo pa no? Iharap nyo sa akin lahat ngayon ng mga sobrang busy dahil sa kanilang school at dahil sa kanilang mga work. At sasabihin ko sa kanila ngayon, meron ka bang anak? May anak ka? 3, di ba? 3. May 3 ba siyang anak? Di ba? Si mama, may 3. Ay, di pa 5. Yung asawa ko, ako, may 2. Pero i-chat mo kung makakapag-reply. Si Trish, may 1, magdadalawa na, di ba? May 10. 10 katumbas ni Leah, 10 The thing is, yung mga nanay na merong mga anak, they can manage to show up. They can manage to respond. Hindi nila dinadahilan, busy sila. Alam niyo ba kung gaano kahirap mag-alaga ng anak? Hindi alam ng mga estudyante yan. Basta sila, pag hindi nila trip mag-reply, sabihin nila, busy sila. Gaano ka ba ka-busy? Kahit nga nasa school ka, hawak mo yung phone mo Gumagawa ka ng assignment, phone pa rin.
Sa iPad, kailangan ng Wi-Fi. So, imposible hindi magpa-pop up dyan yung chat ng pastor mo, o yung chat ng leader mo, yung chat ng mentor mo. Kamusta spiritual life? Kamusta devotion? Swipe up. Relate? Swipe up. Tapos, kung iPhone pa yung hawak mo, iPhone pa gamit mo, long press. Tama? Iritang-irita talaga ako sa mga ganyan tao. Sorry Pero, di ba totoo? Sino hindi irritable sa ganun? Di ba para kasing walang respeto? Tama? Hindi dahilan yung busy ka. Tingnan niyo yung mga nanay, yung mga ina. Pambihirang mga ina yan. May mga anak pero namamanage nilang maayos, nakakapag-live pa nga eh. Ang bira, 3 anak nakakapag-live. Pag walang pasok. Di ba? Yung asawa ko, 2 anak pero nakakapag-TikTok pa. Hallelujah. Tama? It's not about what you have. It's about how you manage it. Tama? Bili mo, kilala mo naman yung tao na kahit saan magpunta, nakatutok sa cellphone. Tapos pag chinat mo, pag tinext mo, hindi magre-reply. Busy. Pambihira, wala nang mas busy pa sa may anak. Bakit? Kasi 24 hours nakasukbit sa iyong anak mo. 24/7. Tama, mali. Swerte ka na kung may yaya ka. Pero pag uwi sa bahay, ikaw pa rin nahanapin nun. Nanay pa rin nahanapin nun, hindi tatay. Kahit yung tatay, binibigay na lahat ng gusto, pero pag at the end of the day, nanay pa rin. Tatay yung, sa bagay, nag-rant no? Nagigets nyo ba, mga kapatid? Sana naiintindihan natin. So you wanna be free? Wala pong nagiging free nang hindi nasasaktan muna sa umpisa. So iwasan mo yung umpisa. Kung kaya mong iwasan. Di ba? Imposible nga eh. Kailangan mong dumaan muna sa proseso para maging malaya ka. You need to know the truth. Don't comfort me with lies, don't comfort me with lies. Hurt me by the truth, but don't comfort me with lies. Tama? Sige, saktan mo na ako sa katotohanan, at least matututo ako, magkakaroon ako ng self-development, kesa naman dun sa lagi mo akong kino-comfort, pero kasi nungalingan naman. Sino dito sa inyo may kaibigan na madalas nare-rebuke kayo pag meron kayong wrongdoings? Ha? Wala? Ay, pambira, iwanan nyo ng mga kaibigan nyo. Kung puro comfortable, comforting words lang naririnig nyo sa mga friends ninyo, hindi tunay yan. Ang tunay na kaibigan, yung magsasabi sa iyo ng totoo kung meron ka ng maling ginagawa. Kita mo, sa dulo, sisisi mo yung kaibigan mo, meron ka na palang napapansin hindi maganda sa akin, hindi mo man lang sinabi, ngayon nagdudusa ako. Diba? Alam mo na pala yung dati pa eh. Napapanood yung mga AI, di ba may mga ganon? Alam mo na palang dati pa, na si Jesus, ang tanging daan, pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Di ba may mga ganon? AI, no? So, mga kapatid, sabi nga, open rebuke is better than secret love. Today, tonight, you will be free from exhaustion. Bakit? Kasi alam nyo na paano i-manage. Pag uwi nyo sa bahay, it's time for your family. Tama? Mag-allot ka ng 20 minutes to do your homework kung estudyante ka man. No? Kung ikaw ay may trabaho, di ba? Hindi ko nasasabihin yung pangalan kasi baka meron ditong hater. Ang sabi nitong revolutionary Christian na to, na deads na ngayon, ang sabi niya, pagka umaga, hawak na yung phone niya, trabaho yon. Pero pag umuwi siya, yun din sinasabi ng asawa niya pag umuwi siya, yung phone niya, naka-airplane mode na. It's time for his family. Tama? He managed things properly. He managed things right. Tama? Kasi ako talaga nagigilty ako pag nasasantabi ko yung anak ko, gusto makipaglaro sa akin pero hindi ko mapagbigyan. Kasi meron akong kailangan sagutin. I resign. Di ba? Dalawa lang magiging result. Either i-give up mo yung isa para makapag-focus ka sa isa kasi hindi mo kayang i-manage parehas. Tama? May mako-compromise talaga. Amen? May natutunan? So again,
Everything you touch will be blessed. It's not about what you have, it's about how you manage what you have. Hallelujah. Maaari po ba tayong lahat ay tumayo at tayo manalangin? Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, yes, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa salita na iginawad mo sa bawat isa for reminding us to manage properly what we have. Nawa, Panginoon, naging kaaya-aya po sa inyo lahat ng mga anak mo na nandito ngayon, Lord. And Lord, I declare ang katagumpayan sa buhay ng bawat isa, ang kalayaan sa buhay ng bawat isa, na maging malaya sila sa pagiging exhausted sa buhay. For this is your will, to serve our purpose with joy, love, and peace. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen.